Matapos humingi ng tulong ng may-ari, agad namang dumalok ang mga tao na nasa loob ng kani-kanilang mga tahanan. Sinubukan bugawin ng ilang kalalakihan ang itim na aso sa silong, ngunit nanatili itong agresibo. Patuloy lang nakabaon ang mga ngipin nito sa aking leeg. Dahil wala ng ibang paraan para maisalba ang aking buhay, ay kumilos na sila sa naayon nilang gawin. Pinaghahampas nila ang aso sa silong hanggang sa pakawalan ako nito. Tumakbo palabas sa bandang dulo at pumasok sa bahay mismo ng may-ari. Sir Ben, mabilis na sumuot sa silong ang isang lalaki at hinila ako palabas. Kalunos-lunos umano ang nangyari sa akin. Malala ang natamong pinsala na parang pinagugutay-gutay ang laman. Malaki ang butas sa kanang leeg na tila may bumaon na matatalas na kamay. May mga nagsasabing malabo na akong mabuhay. Milagro na lang ang kailangan kung mabubuhay pa ako sa mundong ibabaw. Nakita ng kapitan ang kalunos-lunos kong kalagayan. Bumalik ito sa kanilang bahay at kinuha ang shotgun. Kinusap ang may-ari ng aso na kailangan ng patayin ang alaga nito. Pumayag naman ang nasabing pamilya, kaya walang habas na pinaslang ni kapitan ang itim na aso. Malaking banta kasi ito sa mga bata lalo't naging pabaya ang tagapangalaga nito. Kahit napatay na ang aso, hindi pa rin ito nakaligtas sa nag-uumapaw na galit ni ama. May hawak itong tubo at pinagpapalo sa ulo ang aso hanggang sa madurog ang bungo. Sir Ben, mabilis akong isinugod sa hospital lulan ng tricycle. Nasa tabi ko noon ang aking mga magulang. Sinabihan nila ako na huwag ipipikit ang mga mata dahil may posibilidad na hindi na ako magkakamalay. Kaya ginagawa nila ama't ina na palaging nakadilat ang aking mga mata. At palaging bukas ang kamalayan, kahit na wala na akong pakiramdam. Sobrang manhid talaga ng katawan ko. Pagdating sa pagamutan, muli na naman ako sumailalim sa operasyon. Pero hindi ito basta surgery tulad nung una, kundi nasa critical na ang akong kalagayan. Maliit ang tsansa na mabuhay pa ako. Hindi ko alam kung tunay ba ang himala. Pero para sa akin, totoo ang Diyos. Nabuhay kasi ako matapos ang operasyon. Muli ako binigyan ng pangalawang buhay sa tulong ng may kapal. Mahigit 1 buwan ako nanatili sa pagamutan habang nagpapagaling ng sugat. Palaging tinuturukan ng karayom sa iba't ibang parte ng katawan hanggang manumbalik ang aking sigla. Pansamantala nahinto ako sa aking pag-aaral at palaging nagkukulong sa bahay. Sabi kasi umaano ng doktor, bawal muna ako gumalaw ng gumalaw habang hindi pa gumagaling ang sugat at hindi pa natatanggal ang tahi. Maraming bawal na pagkain kaya palaging nagtitiis sa lugaw at paghigop ng walang lasang sabaw. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan na akong sumigla. Natanggal na ang tahi sa aking leeg at nagagawa ng maglaro sa loob ng aming tahanan. Minsan naglalaro din ako sa aming bakuran. Pinagbawalan muna kasi ako ng aking mga magulang na makipaglaro sa kalsada na malapit lang sa basketball court. Noong sumapit ang Burr Month, tila may pagbabago sa aking katawan. Nakompleto ko naman ang bilang ng anti-rabies na itinurok sa akin ng doktor, pero bakit parang may nararamdaman akong sintomas? Palaging kumismislot ang peklat sa aking leeg. Bawat pagkislot may kaakibat na sakit. Sinabi ko agad sa aking mga magulang na parang may gumalaw na bagay sa loob ng aking tahi. Nanay, sumasakit po ang tahi ko sa leeg. Saad ko sa aking ina. Sobrang sakit ba, nak? Kailan pa yan sumakit? Usisang tanong ni Nanay Sally. Nung nakaraang linggo pa po, Nay. Mas lalo po itong sumasakit kapag malamig ang panahon. Tugon ko muli dito. Bakit kaya sumasakit ang tahi mo? Kumpleto naman ang itinurok sa iyo na anti-rabies. Napapatanong ni Nanay Sally sa kanyang sarili. Pati si Tatay Emilio ay hindi mapakali sa tabi ng aking ina. Dahil nag-aalala ang aking mga magulang sa aking kalagayan na baka may natitira pang kamandag ang aso sa aking katawan, ay nasabi nila ito sa isa naming kamag-anak na kapatid naman ni Tatay Emilio na si Tia Milet. Sabi umano ng aking Tia Milet, baka raw hindi pa lahat natanggal ang rabies. May kilala daw silang manggamot sa kabilang baryo malapit sa Dalampasigan. Bantog bilang isang dalubhasang albularya na si Lola Rosing,
Ang bulag na santeguadora at manghihilot. Inilarawan ni Tia Milet si Lola Rosing kung gaano ito kagaling sa larangan ng panggagamot. Hindi lang pagtatawas at santeguar ang kaya nitong gawin dahil magaling ito sa lahat ng bagay. Pagbabawi sa mga taong pinaglaruan ng mga engkanto, pagtatandok, pakikipag-usap o tagapamagitan sa mga kaluluwa. At panghihilot sa mga may malalalang pilay, lalo sa mga buntis na gustong ipabato ng kanilang mga tiyan. Ang labis umano na kamamangha sa bulag na manggagamot ay may kakayahan itong mag-opera gamit ang mga kamay na hindi na kailangan ng mga medical equipment. Tinatawag din nila ito spiritual operaton healer, ngunit hindi pa nila umano nakita ang matandang albularya. Nalaman lang nila ito mula sa panganay nitong anak. Maraming nagpapagamot sa matandang bulag. Pinipilihan ng mga tao na gustong gumaling na hindi kayang lunasan ng siyensa. Dagdag pa umano ni Tia Milet sa aking ina. Kung nais ako ipagamot ni Nanay Sally kay Lola Rosing, ay kailangan namin agahan. Madaling araw pa lang ay marami na ang pumipila para makakuha ng mababang numero. Tama po kayo nang narinig mga kaanito. Bawat pasyente ay may hawak na numero na pagbabasihan kung sino ang sunod na gagamutin. Kung numero 1 ang hawak mo, ay ikaw ang unang pagagalingin ni Lola Rosing. Nagulat pa daw si Nanay Sally nung sabihin ni Tia Milet na hindi lang ito basta ordinaryong manggagamot. May kalaaman din ito pagdating sa black magic. Sa madaling salita, tumatanggap si Aling Rosing ng kliyente na may nais ipakulam. May bulong-bulungan na may alaga itong engkatadong ahas na may 2 ulo. Nananahan ang nilalang na ito sa ilalim ng katre malapit sa altar kung saan isinasagawa ang panggagamot. Sir Ben, nalaman ko ang buong detalye patungkol kay Lola Rosing sapagkat narinig ko to na pinag-usapan ng aking mga magulang matapos sabihin ng Tia Milet. Sigurado ka ba, Sally? Bakit hindi na lang natin dalhin sa doktor si Alice? Bakit kailangan doon pa natin suya ipatingin sa bulag na manggagamot? Naniniwala naman ako sa mga albularyo. Ang kaso nga lang mahirap sa atin ang ipag-aamot roon ang anak natin. Ang kapatid ko na mismo ang sabi na mahaba ang pila at kailangan madaling araw pa lang ay naroon na tayo. Pareho tayong may trabaho. Alam mo naman na marami tayong bayarin ngayong katapusan. Mahabang lintaya ni Tatay Isidro. Kaya nga 2 tayo nagtratrabaho para mabayaran agad ang mga pagkakautang. Hindi ako papasok bukas sa aking trabaho. Kakausapin ko ang kapatid mong si Milet na samahan niya ako sa bahay ng manggagamot. Nakarating na kasi doon ang kapatid mo nung pinatawas niya ang anak niyang sinapian ng maligno. Tugon naman ni Nanay Sally na lubos naniniwala sa kakayahan na kayang gawin ni Lola Rosing. Hindi naman sinapian noon ang pamangkin natin, Sally. Nagustuhan lang ito ng itim na engkanto. Nais siyang gawing asawa. Kaya patuloy na ginagambala ng maligno. Saad muli ni Tatay Isidro sa aking ina. Pangkaraniwan na lang sa aming ang mga ganitong pangyayari. Pareho lang ang case no, Isidro. Nagustuhan ng pamangkin natin kaya sinapian. Basta buo na ang desisyon ko na ipagamot si Alice kay Lola Rosing. Magpapasama ako sa kapatid mo. Sabado naman bukas walang pasok ang mga bata. Kaya may bantay dito sa bahay. Suhesyon ni Nanay Sally. Umayon na lang ang aking ama hingil sa nais mangyari ng aking butihing ina. Sir Ben, sa mismong gabing iyon, malumanay na nakiusap si Nanay Sally kay Tia Milet. Pumayag naman ang aking tiyahin lalo't sobrang closed naman sila ni Mama. Nagsimula na maging maagap ang aking ina buhat nung matitano ako. Mahirap na umano na lumala ang aking kondisyon lalo na't lapitin ako sa disgrasya. Kung patatagalin pa ang iniinda kong sakit ay mas lalong mapapalaki ang gastos. Ang kagandahan sa pupuntahan naming manggagamot ay donasyon lang ang kabayaran. Mainam na bigas, delata at buhay na manok ang bayad para epekto umano ang paggaling ng pasyente ayon sa sinabi ni Tia Milet. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay maaga ako ginising ni Nanay Sally. Ni hindi ko na nga nagawang maghilamos dahil naghihintay na sa labas ng bahay si Tia Milet at ang kaniyang asawa na si Tio Pablo. Makakatipid kami sa pamasahe sapagkat tricycle dry bell ang aking mabait na tiyuhin.
Alis nak, umalis na tayo. Naghihintay na sa labas ng bahay ang tiyot-tiya mo. Ani nanay matapos makapagpihis ng damit. Gising na rin noon si Tatay Isidro. Binigyan nito ng pera ang aking ina pambili ng aming agahan at pananghalian kung sakali man na abutin kami ng tanghali. Nasa ikalimang baryo nananahan si Lola Rosing, kaya medyo malayo ang aming biyahe. Hindi naman umano mahirap ang biyahe dahil sementado naman ang kalsada. Maliban na lang pagdating sa dulo malapit sa dagat dahil maglalakad na kami sa kabilang pader patungo sa dalampasigan. Nasa kabilang sea wall daw kasi nakatirik ang bahay ng matandang bulag na manggagamot. Bandang 4:00 kami umalis ng bahay. Sobrang lamig ng hangin habang pinapatakbo ni Tio Pablo ang tricycle, kung kaya't nagsisimula na naman ang pananakit ng aking tahi sa bandang leeg. Bawat hampas ng hangin, mas lalong bumibilis ang pagkislot ng aking kalamnan. Gayunpaman kaya ko naman tiisin ang sakit. Habang lula ng tricycle, ay walang tigil sa pagkakwentuhan sina Nanay Sally at Tia Millet patungkol sa mga kababalaghan na hindi pa noon lubos maabot ng aking isipan. Mga nilalang tungkol sa mga elemento at mga aswang. Abangan ang part 3. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga bagong horror stories